Ang intense ng mga kaganapan ngayon sa abot kamay na pangarap sapagkat magugulat si Lynette sa aaminin sa kanya ni Don Pepe tungkol sa nangyaring aksidente nito. Dito nga ay magigising na si Don Pepe at saktong dadalaw nga si Lynette sa kanya kaya naman ay agad niyang sasabihin kay Lynette na si Zoe ang tumulak sa kanya sa bangin kaya siya na aksidente. Samantala ay agad na makakarating kay Moira ang balita na etong si Doc Carlos nga daw ay may ginawang masama kay Don Pepe kaya nga daw ito nagka-cardiac arrest. Kaya naman ay paaminin ni Moira si Doc Carlos kung totoo nga ba daw ang mga bali-balitang ito sa kanya, subalit gulat na gulat naman si Doc Carlos at hindi nito malaman kung ano ang sasabihin niya. Samantala ay magtatagumpay naman ang pagsusumbong ni Michael kay Doc Carlos tungkol sa pangko-comfort na ginawa ni Lynette kay Doc Robert. Kaya naman ay magagalit si Doc Carlos at agad nga nitong kakausapin si Lynette at sasabihin niya nga dito na hindi naman daw niya kailangan pumunta araw-araw sa prayer vigil dahil sa hindi naman daw siya nito kadugo. Dagdag pa nga ni Doc Carlos na mas maiintindihan pa nga daw niya kung si Annalyn ang palaging pupunta doon dahil sa kadugo naman daw niya si Don Pepe. Wala namang magagawa si Lynette kundi ang sumunod na lamang sa mga gusto ni Doc Carlos para hindi na lamang sila mag-away na dalawa. Sa kabilang banda naman ay tuluyan na ngang nagmatch ang mga fingerprints ni Zoe sa mga medical supplies na nakuha ng pulis sa hideout ni Balahaja. Subalit sa kasamaang palad nga ay agad na makakarating din ito sa bruhang si Moira, kaya naman ay gagawa na naman ito ng paraan para malusutan ang problema nilang ito. Sa tingin nyo dito na nga kaya lumabas ang mga tinatagong sikreto nila Moira at Zoe pati na din ang kasabuat nilang si Doc Carlos, mas lalo na nga talagang nagiging exciting ang mga susunod na kaganapan kaya naman ay mas lalo pa nating abangan ang mas lalong gumigandang abot kamay na pangarap. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay masubscribe nyo ako. Maraming salamat po.